Matapos ang mahigit isang linggong pagkakasara, magkakaroon ng partial operations ang outpatient hemodialysis center ng National Kidney and Transplant Institute ngayong linggo. May news to go si Mark Salazar. Mark. Howie, nandito ako sa hemodialysis unit ng NKTI at yung partial opening na sinasabi ay 20 machines, dialysis machines out of 31 ang nag-ooperate ngayon na sinimulan nila ng alas 6 ng umaga kanina at hanggang alas 12 lamang para sa kabatiran ho ng mga nagpapadialysis dito ay hanggang 12 noon lang yung cut-off ng kanilang pagtanggap ng mga dialysis patient. Ibig sabihin ay nagpapatuloy pa rin yung referral system na binibigay ng NKTI sa kanilang halos 800 na pasyente na outpatient dito sa NKTI. Referral to 8 other dialysis center ay magpapatuloy yan at yung kanilang free shuttle service. Yung nakikita ngayon ninyo ay live na kuha sa patient's lounge dahil ang iba dyan ay nakapila para humabol sa 2 session per machine na available ngayong araw. At ang iba naman ay humihingi ng referral pa rin para malipat sa ibang dialysis center. Ang iba naman ay nagtatanong lang, Howie, kung ano na ba yung kinalabasan ng investigasyon ng NKTI sa chills na naganap nga some 2 weeks ago dito sa kanilang hemodialysis center. Mamayang 11 ng umaga, Howie, ay magkakaroon ng press conference si mismong sekretary ng DOH, si Enrique Ona, para sabihin ko anong kinalabasan ng kanilang investigasyon dito. Pero yung pagbubukas na ito ng 20 machines ay hindi pa totally back to normal operation dahil ang tawag dito ni Dr. Ricky Quintos, tagapagsalita ng NKTI, ay kasama pa rin dun sa tinatawag na systems check. Ibig sabihin yung dadaan sa mga machine na yan na binuksan ay kukunan pa rin ng mga specimen at ito magiging subject of examination pa rin para malaman conclusively kung anong pinagmulan ng panginginig ng ilan sa kanilang mga dialysis patient, kidney patient. Howie? Mark, sa mga pasyente dyan, may nagsabi ba na nakamiss sila ng dialysis session o na-refer na silang lahat sa dialysis, ibang dialysis center habang sarado dyan sa NKTI yung outpatient center? Simula nung magsara, Howie, last week ay wala naman nakamiss daw dahil yung mga pasyente ay kinokontak nila para sabihin, i-announce na meron nga silang referral system na ginagawa. In fact, yung mga naandito ay ang iba naman ay naka-schedule na sa ibang dialysis center para sa kanilang dialysis dahil some of them are doing it 3 times a week. Pero nandito lang because they want to inquire kung ano na yung nangyari ba, ano ba yung dahilan at safe na ba na sila ay bumalik pa dito uli pagpatuloy yung kanilang dialysis. Pero nag-work naman daw yung dialysis ay yung kanilang referral system na pinatupad simula nung isang linggo. At para rin sa kapatiran ng mga pasyente, Howie, babanggitin ko na rin na bukas ay muling magsasara ito. Totally yung outpatient dialysis unit na ito dahil muling iimbestigahan yung binuksan na 20 machine. So bukas ay hindi sila mag-entertain ng pasyente at magbubukas uli partially on Wednesday. Howie. So Mark, sa madaling sabi, wala pang sapat or definite theory kung ano ba yung cause nitong panginginig ng mga pasyente? Kanina kausap ko si Dr. Ricky Quintos at ayaw niyang i-preempt yung gagawin na press conference ng 11 o'clock mamaya ng umaga. Pero sinabi niya na initially parang meron daw infection na outbreak. Ngayon yung tinanong ko paano ba nangyayari ang infection outbreak sa mga machine, hindi ba pinapalitan ang mga filter and things like that. Hindi natin alam yung technical na paraan ng paggamit nito mga dialysis machine. Ayaw niya nang ibigay ang detalye na yung basta. Ang sinabi niya, ang infection daw did not come dito sa kanilang dialysis center pero dala daw ng pasyente sa labas. Nung tinanong ko kung paano nangyari yon, ayaw pa rin niya ibigay ang detalye. Pero pumayag naman siya na sabihin ko na looks like merong infection na naganap sa mga machine na nagmula sa mga pasyente, bagay na malalaman natin sa press conference mamaya ni Secretary Ona sa DOH. Okay, maraming salamat, Mark Salazar.